Hi everyone, we're back. Once again, this is the In the Stone podcast where your idol stories are written in the stone. My name is Baileys Akot, and for tonight, this very episode, may very special guest po kami. And I'm sure dumaan na po siya sa inyong mga feed anywhere, everywhere, from all around the world, not just here in the Philippines. So ladies and gentlemen, palakpakan po muna naman natin si Modern Nanay! Thank you so much po. Thank you so much. Okay, so, Mami Con, kamusta po kayo? Busy? Galing kayo kanina sa maraming work. Lagari. Yes, lagari tayo today. How was your, how are your refs? Lumalamig pa din naman. Lumalamig pa naman. Okay, so kung may favorite ref ka, ano yung specs niya? Kinakatok siya. Kinakatok! Alam nila lahat. Merong kinakausap, pero doon tayo sa kinakatok. Mas gusto mo yung kinakatok. Mas marami bang kumakatok sa ref mo kaysa sa pinto mo? Actually, oo. Kasi yung pinto namin, di pindot lang, doorbell lang. So kapag pumasok sila sa bahay, lahat ng visitors ko, kinakatok yan. Sila umubos ng laman ng aking ref. Yung sa ref mo naman, ilan po yung ref nyo sa... Isa sa main kitchen, isa sa dirty kitchen, master bedroom, baby's room, kitchen studio, red kitchen sa fourth. Tapos dalawa sa baking studio, 8. 8 refrigerator. Nagbilang pa talaga ako, baka mamaya 9 na eh. Lahat ng refrigerators na yun, iba't iba yung specs niya. Yes. Pero lahat yun dekatok. Ay no, 9 na pala. Nadagdagan ako na isang ref. So kakakuha nyo lang isa pa? Oo, kay Samsung. So 9 na. Okay, so sa 9, lahat naman yung nagagamit? At Oo, hindi may naman kanya-kanya silang lagayan purpose. talaga, purpose. Okay. So, for example, yung ref na kinakatok, para talaga sa mga visitors kayo, sa team, sa glam team. So, isang ref ko naman, mga pang everyday ulam namin. Tapos, isang ref din sa red kitchen, parang sa dirty kitchen naman. So, ganon. Isa sa master bedroom, iba-iba. So, pag sumobra yung ref, pwede naman siya i-donate sa... Bebenta pa. Bebenta mo na lang. Sayang nga naman. Okay, so I'm sure alam naman po ng lahat na nagluluto tayo and you make very delicious meals and all that. Do you make your own recipes? Yes, with exact measurements. Wow. How did this start? Paano po siya nagsimula? Since 2014. 2014. So, matagal-tagal na din. So, yung 2014 na nagluluto po kayo, yun yung parang as a profession or parang hilig lang? Hindi. Parang hilig ko lang. Pero dalaga pa lang ako. Mahilig na ako magluto. Siguro mga high school. First year high school. Ganyan. Parang nakahiligan ko na siya. Tapos, 2014 kasi parang nagkaroon ako ng foodie group, ay Foodala Foodies. Nasa 100,000 members na din yun. So, doon ako nag-share dati, 2014, ng mga written recipes lang siya, picture, tapos sa caption nandun yung exact measurements, yung procedures, ganun lang. So, hindi pa ako nagbablog. So, pinupush na nga, sa sobrang dami kong pinopost na written recipes, pinupush nila ako na maggawa na daw ng vlog, 2014. Busy ako sa business nun. So, okay na yung nagsusulat-sulat na lang ako sa caption. Yung time po na yun, yung recipes na ginagawa nyo, natatandaan nyo pa kung ano yung... Sa sobrang dami nila, ang ginagawa ko, sinusulat ko sa notes ko. Kaya yung notes ko siguro umabot na siya ng talagang libo-libo yung recipes na nakasulat. Libo-libo na? Then yung mga recipes na na-share ko na yon, marami doon, ginagamit nila sa mga business nila, ganito, ganyan. Tapos natutuwa naman ako kapag yung nagko-comment yung ibang followers ko, sasabihin nila, alam mo ba, Modern Nanay, 2015 pa lang, college pa lang ako, nag-aaral pa lang ako, naka-follow na ako sa mga recipes mo. So parang, ang sarap sa feeling, sasabihin hanggang ngayon, may asawa na ako, ganito, ganyan. Okay, so gusto ko na pag-usapan lahat, pero gusto ka muna namin mas makilala pa. Yes. So, na-mention niyo yung business. Kasi content creating, vlogging, ngayon lang po yan eh. 2014 onwards nga, sabi niyo ho. Ano po yung mga ganap niyo prior to being Modern Nanay? Una, busy ako sa business. Nasa meat business kami. Okay. So, since 2005 yon. Tapos, in-stop lang namin siya nung pandemic. Saka nagkaroon ng problem kasi yung Pilipinas sa ASF, African Swine Fever. Pandemic din nung... Nagkasabi kasi yun pandemic sa ASF. So, 2020, di ba? March 2020. Yes. Pandemic. So, doon na-stop yung operation ng
sa baboy namin. Kasi pork meat supplier kami. Until now naman. Nung na-stop kasi siya, di ba, sarado kasi yung mga lahat ng company kasi lockdown. So, sarado yung mga school, canteen, mga restaurant, mall. Sa kanila po kayo nag-serve. Nagsusupply sa malalaking company na yan. Tapos, nung na-stop kami ng pandemic, hindi na namin nagawang balikan. Kasi parang, dahil sa pandemic, number one, kasi ang dami, puro online na lang. Pangalawa, dahil nga sa SF, parang ang daming namatay na mga hog farmer, nagsara. So parang mas lamang na ngayon yung mga imported na meat. Kasi kami fresh meat eh. Dito po. Dito sa atin. Okay. So parang nawala ng chance para balikan siya. So nag-switch na lang kami ng business. Ngayon, ano ho yung business niyo? Sa real estate. Real estate naman. Grabe yung parang 180 degrees yung ano na yun. Oo. So parang parang ang tawag dito parang medyo planado na siya ng konti. Kasi nung bago pa mag-pandemic, bumibili kami ng maliliit na lupa lang naman kasi meron kaming katwiran na kaya nasa bangko yung pera, nilalagay namin sa lupa. Investment. Investment. Kasi sa lupa, di ba, alam mo yan, kapag bumili ka ng lupa ngayon, next year, pwedeng doble, triple. Yung value. So parang, hindi namin sinasadya na gawin siyang business. Since nagka-problema na sa baboy sa Pilipinas, sa SF, why not? Nag-switch na kami sa real estate. Saan yung mga Meron kami sa locations? Quezon City, meron kami sa Zambales, ganyan. everywhere. Cavite. Yan. Galing. So it's still ongoing until now. Pwede niyo siya sige, mamaya na yung mga promotion. Okay, so business 2014. Wait lang, backtrack pa po tayo. Ano yung gusto ko namin makilala? So what was life like for you growing up? High school, college, were you the type na lumalabas, pumaparty, or ikaw si bahay lang, mahilig magluto with mommy, ganun? High school ako, mahiyain ako. Pero Mahiyain? pero kayong type na elementary high school, leader na talaga yung dating ko. Na kapag merong mga group ganyan, ako yung leader. For example, isang buong klase, ako yung president. So parang leader talaga lagi yung dating ko. Pero nahiyain ako. Mahihain na leader. May gano'n naman. May mga gano'n naman. Tapos, you went to college. Saan po kayo nag-college? Nag-stop na ako sa high school kasi nabuntis stop. na ako noon. Okay. So, nawala na rin ako ng chance. Parang, kasi nung nabuntis ako, yun na rin yung time na nag-start kami ng business ng husband ko. So, parang na-focus na kami masyado sa business. Sa earning. Oo. Kasi nung mga time na yung 2005 kami nag-start sa business. Tapos, ang bilis kasi ng grow ng business namin. From one hug, mga after 3 years, 100 hugs na kami. So, ang bilis. Wow. Yung parang hindi mo na kayang iwanan yung business mo, doon ka na nakatutok. So, ever since that time, tuloy-tuloy na si business. Tapos, na-stop lang talaga yung pandemic. So, it's been doing well. Tapos, at the same time, dahil sa hilig mo sa meat and sa negosyo, tapos magluto. Yung pagluluto, growing up na talaga siya. Saan niyo po naman? Siguro sa mga kamag-anak. Saka mayroon kasi akong kapitbahay na parang paluto style, ganyan. So, lagi ako nanonood, parang na-adapt ko yung mga nila, luto. So, parang, hindi kasi ako chef, pero anong type of cook kayo? Mas mahilig kayo sa lutong bahay? Madalas Filipino foods. Kasi Filipino yung family food. ko, yun yung super love nila. So you started cooking at a young age. Tapos what made you actually start na mag-post ng recipes or i-share yung... Kasi may certain type of confidence na rin naman. Yung iba kasi hindi naman kumpiyansa sa nila. Tulad na sabi ko, di ba, written recipes lang ako 2014. Nung pandemic ko lang, naisipan mag-post ng recipe video. Okay. Yung unang, hindi siya actually una eh. Yung mga nakakaraang video ko kasi kasi hindi pa ako marunong mag-video nun eh. Parang luto lang, wala siyang mga instruction, hindi siya detailed. Then isang beses nag-post ako ng recipe video na detailed recipe na. So, nag-million views agad siya isang araw lang. Doon ako ginanahan. Sa YouTube po ito? Facebook? Lang siya, TikTok. TikTok? Nang post ko sa TikTok. Anong year? Pandemic. Pandemic. 2020. Okay. So, yung nagpo-post kayo ng 2014, puro recipes lang. Pero nag-start talaga kayo gumawa ng sariling account. Vlog. As in vlog na talaga. Modern Nanay na po. Modern Nanay na yung naging Okay. name niya. So, wait lang. Bakit po Modern Nanay naisip niyo? Ayun. Ito yung storya niyan eh. Nung gumawa lang ako ng page ng
Ang pangalan pa ng page ko dati noon, Con Cruz, The Modern Nanay. Wala lang, parang trip ko lang. Wala sa isip ko na parang gagawa ko ng parang magbablog ako. Parang gusto ko lang i-post doon yung mga, ganun pa rin, yung written recipes. Yes. Yun lang. Wala sa purpose ko mag-video. Tapos, kasi may hilig akong manamit dati. Parang modern Habang nanay ano? dati, ganyan. Sabi ko, why not? Gawa akong Conquest the Modern Nanay. Pero yung page na yun, parang a secret page pa lang, ganun. So it's not public. Yes, oo. Tapos, Dahil mahihain ka nga. Nung nagkaroon na ako ng 1 million views sa TikTok, Concruz pa lang kasi name ko noon. 1 million views. Sabi ko, why not? Kaya gawin ko na lang Concruz the Modern Nanay. So, yun na. Tapos binuhay ko na yung page ko. So, ayun na, tuloy-tuloy na siya. Yung mga followers ko sa TikTok, tumulay na sa Facebook. Tapos, eventually, gumawa na rin ako ng YouTube channel. So, tumulay na rin sila sa YouTube. Ganun. Wow, okay. So, it all started with a phone sa TikTok. Phone pa gamit nyo. Kasi ngayon, camera na, of course, Yes. the works. At the time, ilan yung ref mo nun? The very first video you made. Actually, marami na akong ref noon. Marami na mahilig na talaga siya. Kasi main kitchen, dirty kitchen. Tapos kasi ang ginawa namin dati, nilagyan namin ng ref lahat ng room. So, master bedroom, room ng girls, may ref din. Room ng pangalan namin na lalaki, may ref din. Tapos sa fourth, yes, sa penthouse, may ref. So, 6. Noon pa lang may na ako sa ref. Mahilig na talaga. Okay, so there's something with refs that you... Okay, yung nag-start naman na kayo mag-content create, anong feeling na parang may traction and may engagement? Of course, kasi there's a certain uncertainty pa rin na pag naglalabas ka ng video, di mo naman alam kung okay siya or mag-viral. Na-enjoy ko siya actually. Kahit anong mangyari? Yes, kasi yung mga content na ginagawa ko, yun yung mga bagay na na-enjoy ko eh. Sabi ko nga, ayoko maggawa ng content na hindi align sa akin. Gusto ko rin, pag nagagawa ko ng content, na-enjoy ko siya. Kasi yung viewers nararamdaman yun eh. Nafe-feel nila yun. When you do your content, do you plan it out days before or on the day itself? Sige ngayon, luto ako ng ganito, ganyan. Or Yes, nakaplano siya. laging... Meron akong parang tinatawag na listing na mga storyline na dapat ito yung next content natin, ganito, ganyan. So when the brands started coming in, of course, dyan na rin of course yung traction, engagement. At the same time, may monetization na. Ngayon, the question is, pag nag-grocery kayo, pwede nyo ba i-disclose kung magkano yung ginagastos nyo? Sa grocery... At this is just for Yes, sa work lang, content creating side. sa paggawa ng content. Ang pagkakaalam ko, ang pinakamurang na grocery ko, medyo tipid pa yon 30K. 30,000 just to make a content Pero minsan for food. yes, sa content. Pero minsan maabot ng 40,000, 80,000. Grabe. So, ladies and gentlemen, puhunan pa lang yung 40K kay Mother Nanay para lang gumawa ng content. Okay, so, eto yung question ko naman. Pag kayo naman yung magluluto sa bahay, at kayo yung kakain and your family will eat, kayo ba yung nagluluto? Or parang Kapag may pahinga naman ako kasi trabaho ko na to eh. May tagaluto kami sa bahay, meron Okay, kaming meron cook. naman. Pero pag alam kong rest day ko or may time pa ako sa family ko pagluto sila, talagang pinagluluto ko sila. Yun nga lang, pag pinagluto ko sila, pang fiestahan. Kasi ang katwiran ko, kapag ako kasi nagluto, yung anak ko, hinahanap-hanap yung luto ko, hanggang kinabukasan, hanggang the next, di tatanong, meron pa bang, for example, meron pa bang kare-kare ganito, ganyan. So, kailangan marami yung lutuin ko para kahit hanapin nila, hindi sila mabitin. Kasi nga, bihira lang ako minsan magluto dahil sa sobrang busy ng schedule ko. Super supportive naman si Yes. kids about Lahat content sila. creating. Ano yung say nila with how, obviously, kasi you still kind of have to publicize your life. So parang sila ba komportable naman doon? Or- Yes, komportable naman sila. Actually, yung mga anak ko, proud sa akin. Na ako yung mami Of course, nila. of So, course. proud din sila na nakikilala ako as modern nanay, ganyan. Okay, so you spoke about being a mom. Gusto po namin malaman how you are as a mom. Siyempre, hindi naman 9 to 5 si work, si content Yes. creation. Although you have a business as well na I'm sure hawak nyo rin naman yung oras nyo. How do you make time for the kids? Is it Okay. difficult? Ganun? Ang ginagawa ko, number one,
natanong mo sa content to. So, ginagawa ko dyan, Monday to Friday lang ako pwede mag-shoot ng content. Pero bawal ako mag-shoot ng content as long as hindi pa tapos yung responsibility ko sa kids ko. Okay. So, kaya usually yung shoot ko hapon na, like mga 2 p.m., 1 p.m. to 2 p.m. ganyan. Pero kapag hindi ko natapos yung responsibility sa kanila or parang merong schedule yung bata na event, ganito, ganyan sa school, walang shoot. Okay. Then Saturday, Sunday, para lang sa family ko. Walang work. Ganyan. So Mondays to Fridays, yes, work is there, pero Yes. family first still. I love it. Si kids are how old? 27 yung the stepson, panganay. 26 yung stepdaughter, Okay. 17 years old yung anak ko na babae, tapos 6 years old, lalaki. Then yung pinakabunso, mag-1 year old, 11 months. Wow. So big family pala talaga. And you all live in a house, condo, all of them are still in your Yes, under your amin roof. pa din nakatira. Okay, grabe big family. Ang saya sa bahay siguro. How do you spend time with them? Ano yung parang family time na ginagawa nyo? Food. Food pa rin. Food pa rin. Mababaw ang kaligayahan ng mga anak ko. Hindi sila material na bagay. Yung, for example, luho, knowing na kaya naman namin bilhin ng mami, ako, or ng daddy niya. Hindi sila ganun eh. Napaka-simple ng kaligayahan nila. Basta sasabihin nila pag may kine-crave na food or food trip tayo, ganito, ganyan. Yan lang. Yun ang kaligayahan nila. Do you travel? Ano yung sige, food. Mahilig kayo mag-travel to try new Travel siguro kapag mga holidays lang. Kasi doon lang kami may Holidays. time na mag-travel. altogether? Kasi nga parang dami nyo mag-adjust sa Oo, isa't saka ang isa. hirap mag-empake. Ako kasi nag-empake halos eh. Ang dami kasi namin, so parang ako yung nahihirap. How do you discipline your kids? Kasi what type of mom are you? Ganun pa din, modern mom. Kasi di ba, kung napansin mo, iba-iba ng age yung mga anak ko. So may millennial, may Gen Z, Yes. ganyan. Yung parang, for me, ako dapat yung nakikibagay base sa edad nila, sa panahon. Yung parang gusto ko mangyari, or yung ginagawa ko sa kanila, parang kaibigan ko lang sila. In that way, hindi sila nahihiyang mag-open sa akin ng mga problems, Yes. ng mga difficulties nila, mga pinagdadaanan nila. Ganun ang ginagawa ko sa kanila. Parang barka-barkada lang kami. Pero kapag nagalit ako, or kapag meron akong mga rules na alam nilang ayoko, iniiwasan nila. Yan. Kasi takot din sila. Of Takot sila course. sa akin pag nagagalit din ako. Modern, ano ba yung opposite ng modern? Ikaw. Siyempre, ganun pa rin yung trato natin sa mga kids. Paano kayo, ano yung mga rules nyo sa kids? Do they have curfew? No boyfriends or girlfriends at a certain age? Hindi ako mahigpit sa rules sa kanila. Ang gusto ko lang, yung paggalang nila at pagrespeto, hindi nawawala. At alam nila yung dapat nilang lugaran at gawin. Alam na ng mga anak ko yun. Kaya proud ako na masasabi ko na lahat ng anak ko walang pasaway. Yes. Mga kids dyan, favorite. proud naman din pala si modern nanay sa inyo. Kasi si for Mami me, as Connie. long as, for me lang as long as sinihigpitan natin yung mga anak natin, nagsaset tayo ng parang rules na napakadami. Alam mo yun, parang mas eager yung bata na gumawa ng iba't ibang bagay na hindi pa nila natatry. Yeah, yun nga Yung parang yung- sa amin, as ako, nanay nila, sila anak ko, parang tiwalaan kami. Ako, pinagkakatiwalaan ko kayo. Tiwala ako na hindi kayo gagawa ng mali kapag hindi ako nakabantay sa inyo. So, ginagawa naman nila. Same goes for me, if I may share. My parents also, they're super young. They're only 47, 46. Ako 25 na. So parang barkada lang din yung treatment namin sa isa't isa. And meron din siyang pros and cons na yun nga, barkadahan kayo. Pero parang minsan sumasobra din yung pagkabarkada na medyo, paano mo siya hinahandle? Are you the type na confrontational or Galit. galit? Syempre, lumalabas Pag galit ako, yung- galit ako. lumalabas. Kaya nga iniwasan nilang gumawa ng mali. Kasi pag galit ako, galit talaga ako. Paano kayo magdisiplina sa isang... Okay, so since marami tayong age groups. Yes. So pag kid muna, paano yung pagdisiplina mo? Face the wall, ganun, or no Hindi. iPad. For example, si Mateo, 6 years old, pag hindi siya sumunod sa akin, pag sinabi kong papaluin ko siya, tototohanin ko yun. Hindi ko siya ginagawang panakot. Okay. Kasi kapag ginawa mo lang panakot na chichonyalasin kita tapos di mo tinuli, Yun na lang. ay
Yung the next na gagawa siya ng move na pasaway, wala, nananakot Ulitin lang niya. yan. Pag sinabi kong papaling kita, papaling talaga kita. Okay lang yun kasi pag pinagdaanan ko rin yun. I don't know about diba? you guys, but tapos pag teen naman, di na pinapalo ata yung teen eh. Hindi, pero kapag ako galit sa'yo, pagsasabihan kita, then after ka pagsabihan, hindi kita papansinin. Parang wala kang nanay sa Cold bahay. shoulder. Ganon yung ano niya, treatment. Pag adult, 26, 27. Wala nang usap. Wala na usap. Kaya Walang niya sa sarili. usap-usap. Parang kaluluwa na lang Oo yun. nga. Matatanda na. I'm sure they're working as well. They're working yes, already. yes. Ibang ano nga yun, discussion pag nagwo-work na siya. So kunyari, meron naman po akong friend na, bakit kayo natawa? May friend lang ako nagtatanong. may friend. Pagdating sa friend naman na, of course, meron dang ligaw-ligaw na. Doon na tayo sa stage na yun. Paano kayo as a mom? Are you the type to be super accommodating, hospitable, or are you the type na medyo mataray kasi parang, alam niyo, so ano yung... Kinakaibigan ko din para, in that way, para nakakapako siya kung anong klaseng tao siya. Ganon. May mga experiences ba kayong pwede i-share na parang at the time nanliligaw si ganito, ganyan, tas parang ikaw, either boto ka or hindi ka boto? How do you handle these certain situations? Merong naging boyfriend yung anak naming babae. Hindi ako ganang boto. Dahil nga hindi ako boto, hindi siya nakatungtong ng bahay. Oh, wow. Bakit kayo hindi pwede naman siguro i-share. Bakit Mukhang kayo hindi- babaero yung lalaki. Okay. May ganong vibe. Pag may ganong vibe, X na nga naman. Paano nyo siya binibring up? Kinakausap nyo lang na? Hindi ko naman pinaparamdam sa anak ko na nagkamali siya dun sa pinili niya. Yan parang konting purot lang. Ganyan, konting mga advice. Kasi pag yung sinabi mo na against ka kaagad, syempre, during that time, syempre, mahal niya yung lalaki, ganyan. Yes. Parang hirap mag-aaway kayo eh. Kayo yung magka-clash. So parang, kanti-kanti lang. Sa inyong mag-husband, sino yung mas disciplinarian? Ano yung roles nyo as husband and wife and as mom and dad sa kids? Yung daddy, siya talaga yung madisiplina sa anak. Ako parang laro-laro lang eh. Pero yung daddy din, yung nag-i-spoiled sa anak. Sila yung mas nag-spoil din. Oo. Kasi ko yung parang, wag na yan, sobra na. Meron ka na ng ganito, ganyan na clothes Daddy pa din na gamit. yun. Oo. So, mahilig ba kayo mag-shopping as a family? Kapag kailangan lang namin. Kapag kailangan lang. Kasi sabi ko nga sa hindi maluho yung mga anak ko. Oh, that's so nice. Si kids, if I may ask, they work in the corporate world or... Yung panganay namin, si Mark, gamer siya. Gamer? Yes, oo. Champion yung group nila. Champion yung group nila sa Season 2 ng Mobile Legend. Signal Ultra. Yun yung name ng group nila. Di ba they just competed in Araneta, if I'm not Yes. mistaken? Sila Tapos yung nag-Indonesia nag-champion. pa sila. Wow! Ang galing. So, for a living niya talaga yun. Parehas kayo medyo digital world. Ako, siya yung naunang nakilala talaga. Siya yung maraming fans. Siya yung unang lumabas sa TV, sa mga interview. And then si daughter. Ayan, si daughter si Marigold. Meron siyang business, gumagawa siya ng mga customized cake. Goldie Bakes. Oh, so I'm sure you're also involved doon? Medyo ginaid ko lang siya. Okay. Ganon. Kailan siya nagsimula? Pandemic din siya Pandemic nag-start. din. I'm sure na-inspire siya sa'yo. Kasama na rin. Pero magaling kasi siya. Magaling Very din. creative. Tsaka step by step, I'm sure OC din siya, given na Yes, ganun din yung yes. treatment mo. Now the kids, they're studying Finished na yung dalawa. Graduated na sila. Yung isa, 17 years old, senior high school. Yung 6 years old, grade 1. grade 1. Senior high, anong strand? Sa ano siya, ABM. ABM, gusto rin mag-business. Kasi 6-year-old, nag-enjoy pa siya sa life. Yes. So, with the kids being, of course, out and about, paano kayo naghahanap ng time together? Kasi hindi ba parang mahirap how you all adjust to one another, and at the same time, paano pag, syempre, pag clingy si kids, hinahanap pa, uwi ka ba kaagad? Ang ginagawa ko, actually yung bunso ko sa lalaki, sa akin natutulog kahit meron siyang sariling room. Tapos yun na nga,
yung parang pinaka-banding namin every weekends eh. So alam nila na Saturday, Sunday, free. So Anong minsan ginagawa? nag-aaya sila na, o punta naman tayo dyan. Parang maganda rito, kain tayo dyan. Ganun. So mostly mall? Mall lang kami. Mall, restaurant, ganyan. Ano yung mga favorite dishes na kainan niyo as a family? Iba-iba. Cuisine. Depende sa depende Sa sa, mood. trip. Minsan Japanese food, or minsan gusto nila mag-Korean food, ganyan. Mahilig kayo manood ng movies together? Minsan lang pag may magandang Pag movie. may magandang movie. Speaking of Kasi may Netflix na, diba? May Netflix na nga, actually. So, doon na rin din. So, parang taong bahay din talaga yung Kung kids. ako sanay sa bahay, nung hindi pa ako vlogger, sila din. Na-adapt nila yan. Sanay lang sila sa bahay, Nasa sanay house silang na nasa lang. room. Kasi kumpleto na naman sa bahay eh. And pag nasa bahay naman kayo, magulo ba sa bahay? Parang ingay or parang Kapag nagsama-sama kami sa isang ang lugar, lively, no? parang gera. Pero kapag yung busy kami sa isa't isa, nandun lang sila sa room nila, isa nag-aaral, isa may ginagawa, ganun. May kanya-kanya kaming mundo. Okay. So, eto naman, ano naman yung ginagawa nyo besides, of course, family first, and then there's work. Paano si me time? Paano si mommy time? Ginagawa ko kapag, di ba sabi ko sa weekends, walang shoot. Kapag may sobra pang time, yun. Para naman sa sarili ko yun, para sa pagpapaganda. Okay, pagpapaganda. Ano yung mga, ano yung nasa listahan mo na ito yung ginagawa ko, ito yung nagbibigay saya sa akin pag nag-me time? Simple lang yung me time ko eh. Paayos ng hair, manicure, pedicure, Yan. foot spa, massage. Tapos, hindi kayong type na mag-shop, gano'n, or... Hindi. Kapag kailangan ko lang talaga doon ako nag-shopping. Problema lang sa akin, pag nag-shopping ako, Sobra-sobra. parang nagpapanik ako. Sobra-sobra. Kasi nga dahil bihira lang mamili, kaya kapag namili ako, madami naman. Madami. Sobra-sobra naman. Hindi ka mahilig to like, do some leisure sports, outdoor, or... Hindi As in, masyado. ano lang talaga siya? Parang ako kasi parang literal na taong bahay lang din ako eh. Masaya kami sa bahay. Kami ng family ko, anak ko. Siguro kaya kung nasasabing masaya kami kasi walang toxic sa environment namin, Yes. walang nag-aaway, ganyan. So na-enjoy namin sa loob ng bahay. Speaking of away, si Modern Daddy. Kamusta naman yung how do you make time for each other? Do you go out on dates? Of course, we're all, given that we're all adults here, syempre iba pa rin yung time together as, Yes. I'm sure na important din you make time to go out, just the two of you. Paano po kayo mag-spend Ginagawa time namin together? yan actually, noon pa lang, nung nasa meat business kami. So, Friday or Saturday, nagde-date kami lagi. Basta walang naka-schedule na mga meetings. Until now, ginagawa pa din naman namin. Yung kailangan meron kaming bonding time together. Saan yung bonding nyo usually? Just Restaurant pa rin, eat lang? pagkain pa din. Pagkain pa din? Oo. So, foodie din si Modern Daddy? Wala, parang na-enjoy namin. Parang yung kapag nakain kami ng masarap or nakakain namin yung mga food na gusto namin, sobra namin siya na-enjoy. Pero sa food, medyo healthy kami. Hindi kami parang basta kain. Actually, kakount kami ng calories, umiwas kami sa mga Wow. sweets, umiwas kami sa matataba. Kasi sabi namin pag nagka-age, ayaw namin ng parang masyadong maraming niindang sakit. Yes. So, eto, wait. Na-mention na natin si Modern Daddy. Baka pwede natin malaman paano kayo nag-meet? Paano? Sino una nag-first move? Ganon? Is it through a text or whatever? Magkapit-bahay kami. Doon kami nagkakilala. Saan kayo magkapit Malabon bahay? din. Malabon. Okay. Paano po yung story niyo? Ang natatandaan ko noon, pinadalan ko siya ng pakbet. Ay, kayo yung... So, bet mo si Modern Daddy? Hindi, parang nagkakilala na kami noon eh. Okay, so Tapos parang- nag-usap lang kami, tapos pinadalan ko siya ng pakbet, nagustuhan niya. At what age to? Like, students pa kayo or post... Alam ko parang nakagraduate na ako sa high school noon. Yes. Working na kayo parehas. And then, Ganon. nag-meet kayo, tapos Tapos doon na. parang crush mo siya. Tapos ganon. may mga konting communication na. Ganon. So, pinadala mo siya ng pakbet. So, Kaya ginalingan hindi niya mo. makalimutan yung pakbet na yun hanggang ngayon. And then, yung pinadalan mo ng pakbet, ano yung response naman niya? Masarap. Tapos, pinuntahan ka na. Tapos, Doon na nag-start. Kaya until now, pinagluluto ko pa rin siya ng pakbet. Pero kapag masama loob ko sa kanya, pinapaitan ko yung pakbet. Dinadamihan ko yung palay. napait. Sinasadya na maging maalat. So, yung time na yun, paano siya nag-progress?
lumalabas lang kayo together? Yes, or nagda-date na kami. paano naman yung love language ng isang modern nanay? So there are 5 love languages. There's the gift-giving, words of affirmation, memorize ko talaga. Physical touch, and acts of service, and what's the other one I'm missing? Words of affirmation, gift-giving, physical touch, acts of service. Come on, guys. Kabisa. May isa pa eh. 5 love languages. Mm-mm. Quality time. Quality time. Ano po yung ano doon? Yung Dalawa, physical and quality time. physical and Piniphysical ko quality siya. Hindi naman. time. Kasi it matters yung Ganyan. physical. Kahit ako, Yes. number 1 ko yun kasi iba pa rin when you're driving to guys, nag-hold na kayo ng diba? hands, ganun. Or kaya ka po lang, nanood kayo movie. Hi. Okay, so since si Modern Daddy naman, I'm sure sanay na siya na that you're a public figure. Were there troubles sa simula how you were very public with your life and yung syempre kasi hindi naman madali na lahat ng ginagawa mo alam ng tao. How was his response to it? Since day one, very supportive na siya. Then ayun, syempre para sa privacy namin, may mga bagay kami na hindi namin sinasama sa vlog. For example, meron kami pupuntahan na lugar, sasabihin ko wag nating ipopost yan Yeah. para hindi alam ng tao nandito tayo. Mga ganong bagay. So until now, super supportive pa rin si kids, Yes. super supportive si Modern Daddy. Yes. Kasi ako, I wanna ask how you can invite other people to do what you're doing. Because it's not an easy task. It's a very unique work. And ano yung advice mo to aspiring content creators who are not my age, but who are also like probably moms, dads already? Ayun, ang ma-advise ko lang, kung gusto niyo mag-start, unang yung gawin, i-post nyo or videohan nyo yung mga bagay na yung na-enjoy nyong gawin, yung hilig nyo. Kasi parang dun siya nag-uugat eh. Yung ikaw as content creator, na-enjoy mo to. Tapos kapag share mo sa followers mo, ramdam nila na gusto mo yung ginagawa mo. So yun lang. Then magtutuloy-tuloy na yun. So find your favorite thing Yes. to do. Ako kasi ganun lang ginawa ko. So hilig ko magluto, binidyohan ko, pinost ko. Maghilig ako mag-organize, mag-ayos sa mga bahay. Binidyohan ko, pinost ko. So lahat kinakagat ng tao kasi lahat yun na-enjoy kong gawin. May gumagabay sa inyo sa pagpo-post? Kasi alam niyo generation natin kaya aesthetic, ganun. Or kayo lang talaga? As in, Ako inaral niyo lang. Medyo nagpaalala lang ako sa anak kong babae, kay Marigold. Pero overall dati ako lang eh. All in one ako. Galing, grabe. So parang homegrown content creator Yes. talent ka of your own. Okay, so segue naman po tayo. Meron tayong segment dito. It's called Iko Corner or Iba To. I-corner, iba to. Kasi nandito, Ano meaning yan? Hindi ko rin guess kung ano ibig sabihin ng i-corner or iba to. I-corner parang pabor. Ipabord, tama. Iba to parang itapon. Itapon. Ibabato kita, parang gano'n. Sige. Okay, scroll down. Paano to? Saan dito? Anong ano natin? Sige, okay lang. Pwede mo. So, i-corner. So, i-corner is, do you do something about it? Like, i-corner mo siya literal para i-face on mo yung problem. Do you confront? Yung Corner confront. means confront. Okay. Tapos yung iba to, just let it go. Okay, I see. okay. So ito yung segment na siya. Kung i-confront mo ba, i-corner or iba to. Ito po, first question. Ayaw ng magulang sa partner ng anak. So may ayaw ka. Ginawa mo na kayo na. Depends, no? Either you confront or ibabato mo siya. Depende ba sa anak, sa sitwasyon? Depende sa tao. Depende sa tao. Kung mukha kang tao, charot. Hindi, kung alam ko na isang tao ka na dapat i-confront, so i-corner kita. O corner ka. Pero pag alam kong manloloko ka, ibabato na lang kita. Gusto nang bumukod ng anak once na magkaroon sila ng sariling sahod. Do you support or do you don't? Do you Ibabato not? ka na lang, hayaan ko na lang sila. Of the right age naman. Yes, Sumasahod correct. naman na. Nagbibigay ang anak sa household budget. Iba to. Iba to. So okay lang, support tayo. Mabagal ang pag-unlad ng anak sa kanyang career. I-corner, baka may problem sa anak ko or baka meron ako matutulong bilang magulang. Was there an instance or experience na meron ng parang
certain challenges sa life ni one of the kids and na pwede mong i-share? So far, wala naman. Kasi mga anak ko masyado sila independent eh. Oh. Hindi sila palasa sa akin. Hanggat kaya nilang gawin, gagawin nila. Ganon silang klase. Kanino mga sila anak. nagmana sa ganung Siguro sa perspective? akin, saka sa daddy nila. Very Kapag ano, hindi na talaga nila kaya, saka lang sila lalapit. For as long as kaya naman nila, sila na yan. ang galing. Mga magulang na demanding sa mga ninong at ninang ng anak pagdating sa regalo. Ay, mga nagdedemand sa ano yan, Oo. sa aguinaldo yan. Bawal ang 20 pesos. Charot. Iba to. Iba to. Magulang na asang-asa. Magulang na asang-asa sa breadwinner na anak. Iba to yan. Iba to yan. Hindi pwede, no? Hindi pwede yan. Ano yung perspective nyo doon na bilang nanay, ilaw ng tahanan, ano dapat ang role ng isang... Para sa atin, tama naman na yung anak natin, pinalaki natin. Pero hindi naman ibig sabihin na pinalaki natin sila, pinag-aral natin sila. Habang buhay na utang na loob na yun. Siguro bilang pagtanaw as anak sa kanyang mga magulang, kung ano yung ginawa. Pero hindi kasi ibig sabihin na tayo nagpalaki, tayo nagpaaral, na parang kailangan magbayad sila na magbayad sa mga nagawa sa kanila ng magulang. Hayaan natin sila. Kung gusto magbigay, okay lang. Pag ayaw, okay lang din. Ganun dapat lahat ng moms, in my perspective. Hindi patas ang pagbibigay ng financial sustenance ang isang magulang compared sa isang magulang. So paano pag hindi daw patas yung financial capabilities ni hubby or ni wifey? Pag-uusapan siguro. Pag-uusapan. So, iko-corner lang. Lahat Ng naman very na light. pag-uusapan. Yes. So, ayun, looking back, I just, top of my head, was it hard for you? Because it's also quite an issue din naman. Not an issue entirely, pero lahat naman tayo may iba't ibang direction sa buhay na tinatahak. Pero having not graduated with a degree, was it entirely difficult? For me, hindi siya naging mahirap kasi ako yung type ng tao na mahilig ako mag-search eh. Mahilig ako magbasa. Tapos, tulad niya, nag-aaral-aral din ako sa culinary since hindi ko kayang, kasi ang dami kong anak, may baby pa ako. Hindi ko pa kayang back to school na parang, kasi parang marami akong ibubuhos na time dyan, na effort. responsibilities. Baka tamaan yung pag-aalaga ko sa anak ko, baka tamaan yung pag-handle sa business. So, ginagawa ko, self-improvement, dinadagdag ako yung knowledge ko sa pamagitan ng pag-search, pagbabasa, tapos nag-a-attend din ako ng mga short courses, ganyan. Oh, can you share yung mga short courses? Na Usually sa culinary. mostly culinary. Pero ngayon lang yan yung naging fully immersed ka na sa content world? Or dati pa? Mahilig ka na? Dati din. Dati din. So wala talaga yun sa kung anong pinanggalingan Yes, mo. oo. So, Basta gusto mong matuto, yes. matututunan mo lahat ng bagay. Mommy Con, kailan na namin ikaw, and presently yung ginagawa niyo with the business and the content creating. What's next for you? Ano po yung na-envision nyo na pwede nyo pang gawin? Short term muna. Short term. Short-term goals, maybe yung mga ambitions mo na maybe acting or... Yung meron akong goal na meron akong magagawin or meron akong gusto na parang isang product or brand na doon ako makikilala lalo. Ooh. Yes. Meron ka bang top of your head na gustong type of product? Is it a food product? Is it a makeup Meron product? sabihin ko na lang, let's say, related sa word na modern nanay. Wow. Yun ang muna. So meron ng plans. May yes. movements na. Wow, so may abangan pala tayo. Okay, so and long term naman. Ano naman yung mga long term na na-envision mo na siguro in 5-10 years time ito yung ginagawa ko or ito na yung Ganun pa din eh. Gusto ko parang mas malaking business, mas malawak, para mas marami akong job opportunities na mabibigay sa kapwa Pinoy para mas marami pang matulungan. real estate pa rin or even more than More than that. top of your head, ano yung na-envision mo na Mga related, syempre since mahilig ako magluto, mga related sa food, na- related sa bahay, ganyan. ito, ano yung short-term goals mo for your kids? Short-term goals. Okay. Sa kids ko, siguro kasi given na kaya ko silang bigyan ng magandang edukasyon, magandang
buhay, isang goal na lang yung sigurong gusto ko, wag lang may magkakasakit sa mga anak ko. Yun lang, very simple lang. Yes, but very fruitful naman at the same time. Ano naman yung goals or future na na-envision mo na sa inyo ni Mother Daddy? Sa amin ni Mother and Daddy. Siyempre kasama yun. Uy, relax lang Talina. tayo. Ano na lang, ano pa ba? Siguro yung magre-renewal na lang kami ng vow. Yun na lang siguro. Renewal of vows. Yes. And how, ilang years yung na-envision? Siyempre, manifest na Malay mo natin, bukas, parinig na charot. tayo. ano yung, Hindi, mahabang, yes, go. ano yung na-envision nyo na saan, anong, kailan, probably? Mahabang preparasyon siguro yan. Kasi matagal gawin ng gown, no? Charot. So, ako, Modern Daddy, kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Okay, so last but not the least, do you have anything to promote or any pieces of advice Yes. na gusto mong i-share sa ating mga manonood na sumusuporta sa'yo pala? Ayun, sa mga followers ko na napanood ko ngayon. Maraming salamat sa suporta nyo. Walang Modern Nanay, kundi dahil sa inyo. Kaya sobrang maraming thank you. And sa mga hindi ko pa followers dyan, follow nyo ako sa Facebook. Nag-promote agad. Follow nyo ako sa Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Ano pa isa? Threads, I guess. Okay, Ganun. doon na lang muna. Lahat yan at Con Cruz, yung may bad check para iwas dito tayo. Ayun, Yan. so marami ako doon nakapost na mga video recipes, ayan, mga pag-organize ng mga gamit sa bahay, ayun. Okay. So, ito ang segment na lagi namin ginagawa sa aming mga guest bilang nandito tayo sa Cornerstone at In the Stone. Yung background niya kasi, pag tinagalog mo siya, itaga mo sa bato. The stories that we share are written in the stone kasi authentic tayo, genuine. So, ngayon, you have to fill the sentence. Complete the sentence, rather. Si Mommy Con, itataga ko sa bato na blank. Si Mami Con, itataga ko sa bato na... Si Mami Con, napaisip ako dyan. Na-challenge, si Modern Nanay. Si Mami Con, itataga ko sa bato na hindi magbabago. Hindi magbabago. Yung pa din siya. Kung ano ako na nakilala since day one, ganun pa din ako. Tunay pa rin si Mommy Con. Yes. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin. Modern Nanay. Maraming salamat po. Thank you so Maraming salamat po. much. Once again, ladies and gentlemen, this is In the Stone. And for Modern Nanay, Mommy Con, this is Bailey Sakot and the rest of the ITS team. We'll see you in the next episode. Take care. God bless.